Magandang araw mga kapuso, narito na tayo sa episode 33 ng Stolen Life araw ng Miyerkules. Napapaisip na lamang si Faye para sabi niya, kailangan niya raw pakinggan yung sinasabi at sundin ng kanyang attorney para nga naman sabihin na siya talaga si para maabsuelto siya. Ngunit nabigla siya dahil dumating yung pulis at sinabi meron siyang bisita. Biglang dumating si Joyce at nagpahula pa si Joyce para makasiguro. Nagtanong siya kay Fake para ng 3 katanungan at nasagot naman ito lahat ni Lucy aka Fake para at napaluha na lamang silang dalawa dahil nga sabi nga ni Joyce, ikaw nga talaga si Bru, ikaw nga talaga yung best friend ko. Paano to nangyari? Nagkapalit kayo ng katauhan ni para. Samantala nasa hotel na nga sila na kung saan nagulat itong si Darius bakit napaka-sexy ng suot-suot nitong asawa niya. Hindi niya kasi sukat akalain na magagawa ito ni Lucy. Napaka-wild tapos naka-red pa. So niyaya siya, sabi niya, alam mo love, dapat laging ganito yung gawin natin eh. Hindi ka ba sanay? Hindi mo ba gusto tong suot ko? Alam mo naman love na gusto kita. Ano, gawin na natin? Dapat kasi mas exciting. Anong klaseng exciting yan sa adventure? Halika rito, niyaya agad siya sa may loob. Nagulat naman si Darius sa mga kinikilos nga ni Lucy. Samantala, ito namang si Joyce galit na galit. Sabi niya, susugurin ko talaga yung para na yan kapag nagkita talaga kami. Sobra-sobra na yung kasalanan ginawa niya sa'yo. Hindi Joyce, makinig ka sa akin. Kailangan ko ang tulong mo. Kailangan ikaw magsilbing mga mata ko. Kinakailangan wag mo siyang sugurin dahil kapag sinugod mo siya, malalaman niya na alam mo ang kanyang sikreto. Mapapahamak ka. Ayaw kong mapahamak ka kasi ikaw na lamang yung nakakilala sa akin. Kailangan mo kong tulungan, sabi ni Fake para. Ngayon sabi naman ni Joyce, naawa talaga ako sa kalagayan mo. Paano nangyari yon? Paano ko yung nagkapalit ng katauhan? Ngayon sabi naman ni Fake Lucy, kinalikan na nga tong si Darius. Napaka-wild talaga, napaka-intimate na eksenang to. Ang wild, ang sexy, no? Talagang nabaliw talaga si Darius. Sabi naman ni Fake Lucy, bakit ayaw mo ba? Sabi ni Darius, hindi. Naninibago lang ako sa mga kilos at galaw mo ngayon. Kasi dati naman, hindi ka naman ganyan dati. Kasi love, meron akong nabasa sa magazine na kinakailangan daw sa mag-asawa gumawa doon ng pagbabago para kumagal at humaba yung pagkasama nila. So gumawa na nga sila ng baby sa pagkakataong ito. Talagang nag-sex talaga sila. Eto, hinubad na ni Lucy yung kanyang strip. Tapos yung hita, hinahawakan na ni Darius. Siya talaga yung mismo nag-first move eh. Diba? Talagang init na si pare. Ngayon, sabi naman ni Fake para, baka daw meron itong kinalaman sa tito uncle niya. Sabi naman ni Joyce, yung tungkol ba ito sa mga kulam? Ganyan, sa mga sumpa, meron ba itong kinalaman doon? Siguro nga, Joyce, kasi inagaw ni para ang buhay ko na dapat nandoon ako kasama ang pamilya ko. Inagaw niya yung lahat sa akin. Binago niya ang buhay ko. Sabi naman ni Joyce, dapat yung para na yun talaga nakakulong dito eh. Hindi ikaw eh. Hayaan mo bro. Babalikan kita dito. Araw-araw kitang dadalawin dito. Talaga bro, oo. Pupuntahan kita rito palagi. Saka hayaan mo dadalhan kita bukas ng damit ha. Hintayin mo ko. Sa ngayon, kailangan muna natin gawin sa ngayon, mag-iimbestiga ako. Pupuntahan ko si Auntie Belen kasi nga sabi nga ni Lucy, aka Fake para, maaring si Auntie Belen, alam niya tungkol dito kung paano kami nagkapalit ng katawan ni para. Pero imposible naman, nasabihin niya yun sa akin. Sabi naman ni Joyce, alam ko, imposible nga hindi nga yun sasabihin sa'yo. Pero gagawa ko ng paraan. Tetsempuhan ko na magkasama silang dalawa ni para, nag-uusap sila para makakuha ko ng mga ebidensya. Ngayon itong mag-asawang to, si Lucy saka si Darius, nag-uusap. Sabi ni Lucy, ang sarap mo pala love. Biglang nagulat si Darius. Paano nga naman nasabi ni Lucy yun samantalang matagal na nga sila diba? Sabi naman ni Lucy, ni Fake Lucy, syempre naman ang tagal-tagal na nung ginawa natin to kaya kumbaga ngayon ko ulit na experience. Sabi niya, gusto mo ba gawin ulit natin? Ngayon ito naman, nagbibigay na nga ng plano yung dalawa, yung mga hakbang na kailangan nilang gawin. Sabi nga ni Fake para, kailangan magpanggap siya
kahit labag man sa kalooban niya, magpanggap siya na normal, na tila ba hindi niya batid yung totoong pagkatao nga ng fake Lucy. Sabi naman ni Joyce, parang napakahirap naman yata ng pinapagawa mo sa akin bro, ang hirap kaya magpanggap. Sabi niya, bro, kailangan mo tong gawin para sa akin, kailangan magtagumpay ang mga plano natin kasi tayo na lamang dalawa nagtutulungan ngayon. Nabilog na ni Para ng tuluyan ang ulo ng mga pamilya ko. Si Darius ayaw niya sa akin, si Cheska galit na galit siya sa akin, pinagtatabuyan niya ako. Pati rin si Mamita, lalong galit na galit siya sa akin kasi pinaniniwalaan niya na ako ang pumatay kay Vince, sabi ni Fake Para. Kaya kailangan Joyce, tulungan mo ko. Nagkayakapan na silang dalawa, talagang umiiyak sila dahil nga awang-awa nga si Joyce sa sinapit ng best friend niya. Kaya hindi talaga niya maiwasan na maging emosyonal sa pangyayari. Samantala, inihanda na nga ni Fake Lucy yung kanilang merienda. Kakain na nga sila, no? Ngayon nagulat si Darius, ba't nga naman nagluto siya ng salmon samantalang allergic siya dito? Sabi naman ni Fake Lucy, syempre naman nakita ko kasi sa menu natin na mukhang masarap kaya ginaya ko. Natatakam kasi ako kaya gusto ko siyang subukan. Kailangan talaga marami tayong pagbabagong gawin sa ating samahan, kagaya na lang nung ginawa natin kagabi. Yung pagbabago, sabi naman ni Darius, Lucy, hindi mo na dapat sinasabi yan. Syempre, naki-entra si Cheska, na-curious siya. Bata kaya nagtanong sa magulang, Mami, ano po yung ginawa ninyong pagbabago ni Daddy kagabi? Sabi naman ni Fake Lucy, gumawa kami ng baby ng daddy mo. Baby? Kala ko po ba, Mami, ako lang yung nag-iisang baby nyo ni Daddy? Kahit na, gumawa kami ng baby. Dati yon, iba na ngayon. Kaya magkakaroon ka na ng kapatid. Umiyak tuloy si Cheska, pumunta sa mamita niya. O ano yun, apo? Si Mami po kasi pinapaiyak ako. Sabi nila ni Daddy, ako lang daw yung baby nila. Sabi naman ni Mamita, ano ba naman to, Lucy? Pinapatulan mo yung anak mo. Anak mo to, pinapaiyak mo. Sabi naman ni Darius, ano ba problema ha, love? Sabi mo nga sa akin, bakit ba kaunting sabi lang, napagsabihan ka lang uminit na ulo mo? Ngayon eto na, pinuntahan ni Joyce si Auntie Belen sa bagong nilipatang bahay nito at hindi pa nga siya nag-aayos ng kanyang mga kagamitan. Yung mga gamit nito nakalagay pa sa kahon. Sabi naman ni Joyce, Auntie Belen, ito po pala yung mga gamit na binigay at iniwan sa'yo ni Para. In fairness kahit nakakulong siya, marami pa rin siyang bagay na binigay sa'yo Sabi ni Auntie Belen, bili ko yan lahat, gastos ko yan lahat. Maski dito sa paglipat ng bahay na to, ako mismo nagbayad nito, sabi niya. Teka, ano ba yung ipinunta mo dito? Sabi naman ni Joyce, yun nga po, nagpunta lang po ako dito kasi po, dinalo ko po si Para kanina. Natataka lang ako, ba't hindi niyo po siya dinadalaw? Yan tuloy, pinapaliwanagan ako na hindi raw siya si Para. Siya daw si Lucy, nababaliw na talaga, sabi naman ni Auntie Belen. At naniwala ka naman, syempre hindi ho, no? Tanga lang ang maniniwala sa kanya. At saka syempre, napunta ako sa presinto para magsampa ng reklamo, ng kaso, laban dyan sa anak nyo. Di ba ninakawan niya kami sa loob ng shop? Nagnako siya ng pera. Pinasok niyo yung bahay namin. Kinakailangan ho, bilang magulang, dalawin nyo naman po yung anak nyo para hindi po lumala yung mga pinag-iisip niya, baka ho matuluyan yun. Sabi naman ni Auntie Belen, dadalawin ko naman talaga yung anak ko. Wala lang talaga akong lakas ng loob na makita siya ngayon kasi nga ayoko makita bilang isang magulang na anak niya nakakulong sa likod ng mga rehas. Sabi naman ni Joyce, Auntie Belen, nalobat ho ako hindi ho ako makapag-book ng Grab ng sasakyan, alis na ho ako Pwede ho ba makahiram ng cellphone nyo? Ay naku, wala akong app na ganyan. Sige na, tumawag ka na lang doon sa kanto, umalis ka na lang. Ganito na lang po, Auntie Belen, kape. Opo, inanto ko kasi ako Pwede ho bang makahingi ako sa inyo ng kape para po makalis na ako? Ngayon, sabi naman itong Fake Lucy, pasensya na Cheska ha, hindi sinasadya ni Mami. Sabi naman ni Cheska, okay lang po Mami, kung talaga pong gusto nyo talagang gumawa ng baby na magiging kapatid ko, tanggap ko na po yun, sabi naman ni Lucy. Thank you Cheska, I love you. Samantalang walang imik si Mamita at may inis nga sa nangyari dahil nga napaiyak nga tong si Cheska. Ngunit humingi naman siya ng tawad kina Mamita, Darius at sa anak nga niya. Ngayon, kinikilik nga ni Joyce tong pattern, ayaw gumana. So nag-iimbento na siya ng code, ng numero. Dumating na nga si Auntie Belen, nahuli niya si Joyce. Sakto naman na nabuksan na ni Joyce yung cellphone, sayang.
makakakuha na sana siya ng mga ebidensya. Sabi ni Auntie Belen, ano ba yung pinapakailan mo may cellphone ko ha? Alam mo, ayaw ko sa lahat na pinapakailaman ng cellphone ko. Nakakatawa to eksena to. Sabi ni Joyce ay charger, nakita ko na yung charger. Auntie Belen, pares pala tayo ng charger pwede ba makahiram? Buti pa, inumin mo na tong kape mo at umalis ka na. Pagkainom ni Joyce, sobrang tapang nung timpla, sobrang pait. Ang sarap niyo pala magtimpla ng kape. Nagloko pa si Joyce, loko-loko talaga tawanan comedy sabi ni Auntie Belen buti pa umalis ka na. Okay? Opo, ito na alis na ako, salamat po. Nag-report agad siya sa best friend niya. Alam mo bro, hindi ako nakakuha ng ebidensya, sayang malapit na muntikan na ako mahuli ni Auntie Belen konting-konti na lang talaga. Sabi naman ni Fake Para, alam mo bro, sa susunod mag-iingat ka na ha, ako'y nag-aalala sa'yo ito nga pala bro, damit para sa'yo. Sige na, makakapagpalit ka na. Maraming salamat talaga bro ha, salamat talaga. Hayaan mo, basta ang goal natin, kinakailangan unang-una makakalap ako ng mga ebidensya, at pangalawa, kinakailangan makahanap tayo ng ibang paraan para makabalik ka na sa dati mong katawan. Ngayon biglang dumating yung attorney niya. Sabi niya, Mrs. Rigor, kailangan na nating umalis dahil nag-apila yung nagsampa ng kaso sa'yo, yung pamilya ni Vince Rigor, diba, ng arraignment. So kinakailangan nilang harapin yun. So sabi naman ni Joyce, yan po ba yung attorney na kapag nahatulan na siya ng judge na guilty, doon na po siya makakasuhan, mahatulan ng kaso. Pag hindi naman po, makalaya siya. Ganun nga po. Kaya kinakailangan makipagtulungan ka na sa akin. Ngayon ito naman sabi naman ni Fake Lucy, alam mo love, Darius, kinakailangan talaga mag-extend pa tayo ng vacation siguro mga 1 or 2 months. Sobra naman yata yung 2 months love. Alam mo naman na nag-aaral ang anak natin si Cheska, saka may trabaho din tayo. Siguro mga 1 or 2 days. Sige, gusto ko yon, pero mas gusto kita, sabi ni Lucy. Dumating naman si Mamita Ason. Sabi niya, Darius, may sabihin ako, kinakailangan ko na umalis kasi kailangan ko mag-apela dahil nagsampa ng rearrangement itong si Para kasama yung lawyer niya. Pinapalabas na biktima lang daw siya at self-defense lang daw yung nangyari. Ngayon, ito na nga yung sinabi ni Fake Para. Kailangan daw niya makapagtulungan at ayaw niya raw makulong. Kaya sabi nung attorney, yan ang gusto kong sagot. Yan ang gusto kong mindset. Talagang handa ka na talagang harapin ang kaso mo para makalaya ka. Kasi nga, o pwede naman daw talagang ipalabas na insanity. Yun nga lang, makukulong din siya sa mental hospital. Gusto ba mangyari yun? Ayoko po. Yun. So talagang hindi talaga siya paniniwalaan din kasi wala naman daw siyang medical records na siya nababaliw na. Pero pwede naman daw talagang palabasin yun na dito raw siya nagkaroon ng problema sa pag-iisip sa loob ng presinto. Pero kailangan niya talagang umapila at sabihin niya ang totoo na self-defense lang daw ang nangyari para maabsuelto siya. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to mga kapuso. Bukas pakatunghayan natin ang another bangayan na naman ni Lucy at Para sa loob mismo ng presinto matapos siyang bisitahin nito. Dahil nga binalita nga ni Fake Lucy sa Fake Para na may nangyari na nga sa kanila ulit ni Darius at gumawa daw sila ng bata, ng baby sa pagkakataong ito. Naku. At sabi niya, ang sarap daw niya, ang galing daw niya sa kama. Kaya nagalit itong Fake Para, kaya nagkasabunutan na naman sila dito, nagbardagulan na naman sila dito. Kaya yan ang pakatutukan natin bukas, araw ng Huwebes. Episode 34 na tayo ng Stolen Life mga kapuso. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa programang ito and other GMA shows tulad nito. Happy holidays mga kapuso, happy viewing, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.